Magandang hapon, Asher. Sino-sino bang mga personalidad ang nangunguna dyan sa rally at kumusta naman ang sitwasyon dyan? Magandang gabi naman, June. Mahigit kumulang 1,000 yung mga kasalukuyang lumalahok dito sa kanilang tinaguriang People's Rally at concert. Dito yan sa kanto mismo ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA at Ortigas Avenue. Iba't ibang grupo ang nagsanib puwersa upang iprotesta ang kanilang anilay sinasabing korupsyon at katigwalian sa pamahalaan. Partikular na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtipon-tipon na ang libu-libong tao sa EDSA People Power Monument. Unang nanawagan ng mga ito kaugnay ng mabagal na pag-aksyon ng House of Representatives sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ni Tindig Pilipinas Convener Sylvia Claudio, isa sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sumunod ang Kongreso sa konstitusyon at dinggin ang kanilang reklamo. Para sa ating Kongreso at sa yung mga paksyon-paksyon na mga makapangyarihan sa gobyerno at sa politika, wala ho kaming kinakampihan dito. Meron ho kaming criticism kay Vice President Sara. In fact, we think she should be impeached. And just because we did that doesn't mean we're for anybody else. Meron din ho kaming criticisms to others. Hindi ho kami pipigil. Matapos ang programa sa EDSA White Plains Avenue kaninang tanghali, tumungo naman ang mga ito dito sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Para sa ikalawang yugto ng kanilang programa, bukod sa panawagan na pagpapaalis sa pwesto kay VP Sara, ay nais rin nilang panagutin ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pangunahin na dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil sa kanilay pinakamalalang national budget sa kasaysayan. Binigyan din ni dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno na ang 2025 national budget ay ang worst budget. Sa panawagan natin na to, may dalawang major issue ng corruption tayo, no, na gustong tutukan. Isa ay yung sa 2025 budget at yung isa ay yung associated corruption kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Bunsod ng aktibidad ng mga relihista, bahagyang isinara sa trapiko ang ground level ng kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Makatadaan naman sa mga flyover sa lugar, ngunit pinapayuhan na rin ang mga motorista na dumaan na lang sa alternatibong ruta. Ilang traffic law enforcers ang nangangasiwa sa trapiko sa lugar at nakabantay rin ang mga nasa 2,000 kawani ng Philippine National Police. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan kasabay ng isinasagawang kilos protesta. Walang naitalang anumang untoward incident ang Philippine National Police ay sinagawang rally sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, payapa ang naging pagkilos ng ilang militanteng grupo. Ang magandang balita, nananatiling payapa at tahimik yung ginagawang rally sa EDSA. Katunayan sila po ay halos nasa monumento na po. Ang deployment po natin doon ay sumapat na po 7,949 at nananatili silang nandun at yung meron po tayo infusion doon ng mga intelligence operatives natin kung sakasakaling magkaroon ng impormasyon na makuha, pero nananatili pong peace and orderly yung rally nagaganap po sa EDSA papunta monumento pa. Base po doon sa permit na binigay nila is hanggang alas 5 lang po yata ay yung binigay po sa kanila, pero wala naman po nakikita ang problema initially yung ating mga ground commander kasi orderly naman po talaga yung ginagawa nilang rally po doon sa mga lugar. Kabilang sa pinaglalaban ng iba't ibang grupo ay ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at korupsyon sa gobyerno. June, nakatakdang magtapos ang programa dito sa EDSA Ortigas ng mga relihista mamayang alas 8 ng gabi. Yan ang latest dito. Balik sa iyo, June. Kung alas 8 ng gabi matatapos yan, Asher, yung ating mga motorista, yung ating mga kababayan na papunta ng Rizal, papunta ng Mandaluyong, San Juan, makapaghanda na at makakahanap na ng mga alternatibong ruta, Asher.
Yes, June, ito namang papunta ng itong westbound at saka eastbound ng Ortigas Avenue. Lahat naman ng lane dito ay passable dito sa ground level. Ang tanging isinara lang nila ay itong bahagi ng northbound lane dito sa may EDSA. Mula yan sa bago dumating sa kanto ng Ortigas Avenue hanggang dito lang mismo yan sa may kanto ng Ortigas Avenue. At yung mga ibang nais naman pumunta magtungo sa North Avenue, of course, meron namang madadaanan na flyover. Ngunit yung iba ay makakadaan pa rin dun sa U-turn dito sa ilalim ng EDSA Ortigas flyover. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr.